Sian Lim, pinatiko sa panglalamang sa kasikatan, red flag at manggagamit ng ex-girlfriend. Muling umingay ang pangalan ni Sian Lim sa social media at entertainment circles matapos ang kanyang kontrobersyal na pagbubunyag kay Tito Boy Abunda tungkol sa kanyang di umano'y pagtutol sa bagong karakter ng dating kasintahan, si Kim Chiu. Para sa pelikulang The Alibi, bagamat tila sinikap niyang maging isang concerned ex, sa publiko ang kanyang mga pahayag ay hindi nagbunga ng simpatiya. Sa halip mas matinding batikos at galit ang kanyang inani na nagtulak sa mga taga-suporta ni Kimi na muling ibalik ang mga matitinding isyu ng kanilang nakaraan, lalo na ang paratang na siya isang cheater in real life. Ang kaganapang ito ay nagbigay liwanag sa isang malalim na kultura sa showbiz kung saan ang paggamit ng dating kasintahan para sumakay sa kasikatan o fame concert ay tila nagiging isang kupas at desperadong galawan. Ang mga komento ng publiko ay nagpapatunay na naka-move on na ang ex-couple, ngunit tanging si Sian Lim na lang ang nananatiling nakakabit sa kanilang nakaraang relasyon at ginagawa itong sandalan tuwing humihina ang kanyang ingay sa social media. Ang pagbukas ni Sian at ang mabilis na reaksyon ng publiko, nagsimula ang lahat ng mag-guest si Sian Lim sa show ni Boy Abunda kung saan niya ini-open ang kanyang mga saloobin hinggil sa bagong proyekto ni Kim Chiu. Ang kanyang punto na tila naglalayong protektahan ang dating kasintahan ay mabilis na nabalutan ng hinala. Bakit ngayon pa siya nagsalita at bakit tila ang kanyang komento ay mas nagbibigay diin sa kanyang presensya kaysa sa interes ni Kim Chiu? Ayon sa mga netizens at loyal supporters ng Chinita Princess, ang galawan ni Sian ay obvious naman kasi na sumasabay sa fame concern. Ang ipinapakita niya raw ay tila pag-aalala, ngunit ang totoo sabik mapag-usapan na naman sa public. Ito ang ugat ng malawakang pagkadismaya. Hindi raw kasi pwedeng tuwing wala siyang balita o proyekto ay gagawa siya ng paraan para mabalita ulit. At ang pinakamadali at pinakamabisa, ngunit pinakanakakainis na paraan ay ang banggitin ang pangalan ni Kim Chiu. Ang mga gigil na taga-suporta ni Kim Chiu ay hindi nagpapaligoy-ligoy at diretsang sinigawan si Sian Lim sa mga komento. Kupas na ang galawan ni Sian, naka-move on na ang ex-pero siya tuwing hindi na pag-uusapan sa social media, gagawa ng paraan or way para lang mabalita ulit. Ang pagbabalik ng anino ng nakaraan, cheater in real life. Ang pinakamatinding iginanting batikos ng publiko kay Sian Lim ay ang pag-ungkat sa isyu ng kanilang hiwalayan. Nagtatanong ang mga netizens, bakit may karapatan ba siya para pagwawalan ito? At baka nakakalimutan mo, Sian Lim, ikaw ang may dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Tahasang tinawag siyang cheater in real life. Ang mga komento ay nagbigay diin sa kawalan ng kanyang karapatang manghimasok sa buhay at karera ni Kim Chiu, lalo na siya raw ay nagkasala. Isang komento ang tumugos, ikaw nga itong manloloko o nanloko, cheater in real life. May narinig ka ba kay Kimi? Hinusgahan ka ba? Wow, ang bastos mo sa part na iyan. Sana tumahimik ka na lang. Ang pagiging tahimik ni Kim Chiu sa kabila ng pinagdadaanan niya ay lalong nagpakita ng kaibahan sa desperadong kilos ni Sian Lim. Ang isyu ay lumampas pa sa personal na buhay. Inihalin tulad pa ang kanyang pagiging dagdag sa problema ng bansa. Isang hyperbole na nagpapakita kung gaano kalaki ang pagkakadismaya o pagkadismaya ng publiko sa tila pag-aaksayan niya ng espasyo sa balita sa halip na mag-focus sa mas makabuluhang bagay. Ang Paolo Avellino factor at ang takot na malamangan, hindi rin nakaligtas sa usapan ang tungkol sa katambal ngayon ni Kim Chiu. Si Paolo Avellino ang ugnayan ni Kim at Paolo, lalo na sa kanilang professional na trabaho at ang inasahang tagumpay ng The Alibi ay tila nagpapataas ng presensya kay Sian Lim. Isang matalas na komento ang nagsabi, hakot award na naman kasi kaya takot si Sian na malamangan. Tanggapin mo na wala kang binatbat kay Paolo Avellino. Ito ay isang diretsang suntok sa igo at karera ni Sian Lim na nagpapahiwatig na hindi lang ang personal na buhay ni Kim ang kanyang kinaiingitan, kundi pati na rin ang momentum at award-winning potential ng kanyang ex-girlfriend. Ang ganitong paghahambing ay naglalagay kay Sian sa posisyon ng isang taong hindi patanggap ang katotohanan. Si Kim Chiu ay masaya na sa kanyang buhay kasama si Paolo Avellino. Si Sian Lim ayon sa pananaw ng publiko ay patuloy pa ring umaasa ata at patuloy na gumagamit ng kanyang dating relasyon bilang crutch o saklay para manatiling relevant. Ang babala ng management at ang kinabukasan ni Sian Lim lumalalang sitwasyon ay nagtulak sa ilang tagahanga na bigyan ng babala si Sian Lim. Huwag hintayin na magalit ang management sa pinagsasabi mo. Sa mundo ng showbiz, ang mga ganitong klase ng controversial lalo na't itinuturing na unprofessional o desperate sa pagkuha ng pansin ay maaaring makasira sa imahe ng isang artista at maging dahilan ng paglayo ng mga endorsement at proyekto. Ang pagpuna sa trabaho ng isang dating kasintahan, lalo na't may bagong love team na si Kim Chiu ay tila pagtatangka
na mangimasok sa takbo ng negosyo ng industriya. Ito ay nakikita bilang isang red flag, isang indikasyon ng toxic behavior na dapat iwasan ng mga kasamahan at producers. Ang tanging paraan para makabawi si Sian Lim sa kanyang career at muling makuha ang respeto ng publiko ay ang tumahimik mag-focus sa kanyang sariling trabaho at patunayang siya ay nakamove on na. Sa kasalukuyan, ang pangkalahatang sentimento ay malinaw. Si Sian Lim ay nanatiling isang manggagamit pa rin ng ex-girlfriend at may matinding pangangalaga ang pangangailangang magbago. Ang saga ng Sian Lim Kim Chiu ay muling nagpatunay na ang publiko ay matalino at hindi na basta-basta naniniwala sa fame concern na ipinapakita ng isang artista. Sa gitna ng tagumpay at bagong pag-ibig ni Kim Chiu, ang tanging nagagawa ni Sian Lim ay ang magbigay ng ingay na pumipinsala sa kanyang sarili. Ang kanyang tila walang katapusang pag-uugnay sa sarili, Kim Chiu, ay nagpapakita ng isang red flag at isang seryosong pangangailangan ng harapin ang katotohanan. Tumatanda na siya at dapat maging mature o mature na rin ang kanyang mga galawan. Hayaan na nating maging masaya si Kim at harapin na si Sian Lim ang kanyang sariling kinabukasan na malayo sa anino ng Chinita Princess. At sa kabilang banda, Melay Contiveros happy sa love life ni Kim Chiu. Melay Contiveros nagbigay ng pahayag tungkol sa love life at umano'y totoong relasyon ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Matalik na magkaibigan sina Melay Contiveros at Kim Chiu. Dahil dito tinanong si Melay kung masaya ba siya na happy si Kim sa kanyang career, lalo na sa love team nitong si Paolo Avellino. Inintrigang naging totoo na raw ang pag-iibigan. Alam mo kung happy si amiga Kim Chiu. Sobrang happy ako para sa kanya because deserve niya ang maging happy sa lahat ng pagka-generous na binigay niya sa ating lahat. Isa ako sa naambunan ng blessing niya. Lahat tayo sa deserve niya kung anuman ang desisyon niya sa buhay. Please be happy for her. Huwag na tayong maraming alibay. Grabe ha, mas alam niyo pa ha. Say pa ni Melay kay Kim, nakaplano raw si Melay at ang kanyang pamilya na sa General Santos sila magdaos ng Pasko. Kami nakaplano kami kasi last year kasi ay nag-Korea kami. Nag-snow kami roon. Ngayon balik kami sa malamig sa lugar na may init naman. So balik kami sa Jensen kasi syempre andun ang mama at papa ko. Hindi namin sila kasama noong last Christmas so doon kami mag-spend ng Christmas. Mag-early Christmas na rin kami sa Mindoro saka uwi kami ng Jensen. Pahayag ni Melay. Talagang pinindigan pa ni Melay ang pagiging host niya dahil bukod sa success ng kanyang talk show na Kuan on One na nasa season 4 na ay nag-host pa siya ng iba pang show ng kanilang pamilya o kapamilya. At sa kabilang balita, Kim Chiu may paandar sa last day ni Alma Morino. Alma Morino na may hawak na House of Little Bunny bag, binigay ni Kimi sa kanyang last day taping. Hindi napigilan ni Alma Morino na purihin ang gusto ang pagkatao ni Kim Chiu kasi naman parang ngayon lang siya nagkaroon ng katrabaho na bukod sa mabait, magaling very generous pa ha. Buong ningning na ipinagmamalaki ni Alma ang binigay sa kanya ni Kim sa huling araw ng taping nila. Thank you anak Kim Chiu sa binigay mong bag. Sobra akong na-touch at nagpapasalamat din ako dahil pinili mo akong maging katrabaho. Napakabait mo Kim. Napakalinis ng puso mo kaya blessed ka at patuloy ka pang binibless. I truly enjoyed working with you. Looking forward working with you again anak. Last day taping. Sabi ni Alma na hawak-hawak talaga ang bag na House of Little Bunny. Maraming ang mga kasamahan si Kim sa Di Alibay ang nabibiyaan ng mapagbigay ng actress at marami talaga ang nakaranas ng kabaitan niya.